Doon si Ate Sana. Punta tayo. Kanina andun kami sa dagat. Nangunguha kami ng kahoy-kahoy. Hello po. Ngayon, magandang hapon po. Mag-ano kami ng kamuting kahoy kasi gagawa rin siya sana ng pichi-pichi. Ay, ang lalaki na pala ng bunga. Dami na yan. Oo, madami na yan pag niluto. Ha? Ang dami pinaluto nga. Ang dami. Dami na yan, yung ganyan. Tara, let's. Sarap. Pichi-pichi. Sarap magluto si Sana yan eh. Di ba kapatid? Tapos, nyog, no? Ay, doon sarap. Ang nabalutang ano. Isa gusto kumain. Alam mo, makain talaga yan si Oda. Mapanood niya itong vlog ko, gugulat yun eh. Sabihin ko, si Lisa, inaano ako eh. Eto, yan, tanim yan ni June, tanim nyo. Hindi pa, tanim pa lang ni June yan. Pinanin ni Jun yan. Maliit pa bunga niyan. Ang liit pa, payatot pa eh. Yan siguro. Ayun si June. Yung buko. Hindi pa ako nakakakyat. Mayroon pa kaming buko dito. Yan pa oh. Mamaya biyakin ni Mr. yan. Kanina ando doon kami sa bukid. Ay, bukid, walang bukid dito. Sa dagat, nanguha kami ng kahoy-kahoy. Ngayon, eto. Sarap dito, presko. Ayun. Ayun ang saging. Okra, kailan lang kasi. Saan? Asan ang okra? Ito. Ay, oo. Sarap yan. Paano yun? Mga tanim ni Ate Sana, oh. Yung pinanin ko nung isa nung nakaraan. Oo. Ano pa pala, tuyot na yung buto. Ito hindi. Ah, Parang tuyot na yung buto. Yung mga sili. may sili din. Ayan. Ayos yan. Tsaka labuyo. Ah, mga tanim mo na yan. Ba, ang bilis naman. Mataba ang lupa. Mag-iisang bunga pa lang dito, pero yung tanim mo, oh. Makopat doon. Uh-huh. Doon, labuyo yun. Yung sibuyas sa dulo. Oo. Ang galing nito, oh. Nakapagtanim dito, oh. Hintayin mo yung uod niya. Sige, sige kapatid. Paano hindi siya, ano. Basa pa, eh, oh. Basa pa. Si Mr. Vloggers. Nakahukay naman eh. Nakahukay. Ang bilis nga eh. Nung tinawag ako, sana gulat nga rin siya eh. Hindi niya alam na nag-ano na rin si June na kunguha. Ang taas ng mga buko. Doon sa likod, sa dinaanan natin, papuntang dagat. Dami na rin tanim niya sana. Ang bilis eh. Tinapay again. Tara, magtinapay. Magagawa si Sana ng ano? Pichi-pichi. Nabalatan na namin ni Ate Sana ang kamuting kahoy. Konti lang yan titignan, pero pag yan niluto namin ni Ate Sana, napakarami yan. Mahigit 1 kilo na rin yan eh. Eh, lalagyan pa yan ng sahog, gatas, tsaka asukal, nilalagyan yan ni Ate Sana. Pwede rin lagyan yan ng keso kung gusto nyo, masarap yan. Para pang merienda na rin yan, o pwede rin yan ng pang breakfast kasi madami yan panigurado pag nagawa namin ni Ate Sana. So ayan, nagkadkad na rin siya. Siya na yung nagkadkad or kayod. Siya na lang daw. Kasi madali lang din naman yan. So magbablog na lang ako. Yun lang ang trabaho ko dyan. Ibablog ko na lang kung ano yung gagawin ni Ate Sana. Tsaka paano pagluto. Pero mamaya tutulungan ko yan. Ayan si Jun nagkakayod ng nyug. Kasi partner yan. Partner din ang keso. Try nyo, napakasarap nun. Pero wala kami nalagay na keso dyan kasi wala kami nabili. So, ayan. Yung nakayod ni Ate Sana, konti lang titignan pero napakarami niyan. Makikita nyo mamaya. Nako, napakadaming yan, guys. Sobra. Sarap niya, no? Matatakam kayo dyan. Nakakain na po ba kayo niyan, guys? Pichi-pichi? Nako, lalo na yung special. Nako, napakasarap niyan. Lagyan lang ng gatas. The best na talagang merienda. Pati breakfast.
Napakasarap po niyang pitche-pitche na yan. Alala ko noon, makwento ko lang, hindi nyo na itatanong ano. Babanggitin ko na rin sa inyo. Kaming dalawang magkapatid ni Ate Sana, nagtitinda kami niyan sa Baklaran, pitche-pitche. Turo sa amin yan ng mga tito namin, kapatid ng tatay. Doon namin yan natutunan, sila nagturo niyan. O nga pala, banggitin ko sa inyo, si Mr. pinakita ko sa inyo saglit, nag-ano yun, siya yung magpapaapoy sa sakalan. Yan, isasalang na namin yan maya-maya ni Ate Sana. So, ayan na nga po. Pakita ko sa inyo paano paggawa namin sa pitche-pitche. Isa yan sa mga style o paraan ng pagluluto. Ilalagay sa plastic labo para mabilis. Meron naman yan, ilalagay mo sa lyanera. O, pwede ganoon. O kaya yung lalagyan ng puto. Basta maraming style na paano paggawa niyan. Kanya-kanyang style na lang o kanya-kanyang luto. O, di ba? O version. So, ayan yung style na tinuro sa amin ng mga tito namin kung paano iluto ang paggawa ng pitche-pitche. So, ayan. Tingnan nyo na lang po. Gayahin nyo po. Banggitin ko lang uli sa inyo, ha? Meron na po yung gatas tsaka asukal. Natimplahan na namin yan ni Ate Sana. Naku, napakasarap po talaga niyan. Try nyo pong gayahin yan. Hindi ko na pinakita sa inyo yung gatas. Kung ano yung nilagay namin. Kahit anong gatas, basta ibap. Gusto nyo, lagyan nyo rin ng condense. Ayan na. Hinahango na namin ni Ate Sana. Siyempre, tamang vlog lang ako. Ayan, luto na. Pakita ko sa inyo. Pakita namin sa inyo ni Ate Sana. Ayan na yung nagawa naming pitche-pitche. Ayan, muntik pa masunog yung plastic. Ay, napakasarap niyan. Try nyo po yan. Gayahin nyo po yung ginawa namin. Tamang pagluto. Isa yan sa mga tamang pagluto o paraan ng pagluto namin ng pitche-pitche, ha. Yung iba naman tayo ng style eh. Kayo ba? Paano magluto ng pitche-pitche? Comment na lang kayo dyan. Ayan na. Tinatanggal na ang plastic ni Ate Sana. Siyempre, ako lang magbibideo, magbablog. Para makita nyo ng maganda, tama yung aming paggawa ni Ate Sana ng pitche-pitche. Ayan na. Oh, tara. Tikman na natin. Titikman na namin, matakam kayo. Gawa din kayo pag kayo natakam. Ayan guys. Titikman ko na. Ayan, voice record lang to, ha. Alam mo na, mga kapitbahay natin. Mahilig sa kantahan. Uy, pinatikim ko pa si Mr. Wow, sarap. Gustong-gusto niya yan. Siya nagpaluto niyan eh. Di ba matakaw nga kami? Ay wala kaming ginawa dyan kundi magluto na magluto. Lutong probinsya. Pero yan syempre version yan, Cavite niya. Kasi Cavite niya kami ni Ate Sana. Ayan sinawsaw niya na sa buko. Sa nyug yan hindi yan buko. Ang buko, ang tawag alam ko malambot pa sariwa ba? Bata pa. Yan naman nyug, medyo may edad na. O di ba parang tao lang? Tumatanda na. Nyug. Sarap yan. Bagong pitas yung nyug na yan So, salamat sa inyong panonood.